Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Matapos pagmasdan si Leon sa masarap na paglangoy nito sa pool, ay ipinasya na lang ni Carla na bumalik sa pagkakahiga. Habang nakapikit ay bumalik sa alaala niya ang halos pagtatalik nila ni Leon kanina. Gusto niyang pagtawanan ang sarili ngayon. Ilang ex-boyfriend na niya ang tinanggihan niyang ibigay ang sarili. Lahat yun ay nagalit sa kanya at sa kalaunan ay nakipagkalas. Kay Leon ay kabaliktaran naman ang nangyari. Si Leon ang tumanggi habang siya naman ay kaya nang magpaubaya rito. Kung nagpilit lang ng kaunti ang binata ay ibibigay siyang talaga. Hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya ang pangangailangan ng katawan. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog. Pagising niya ay alas 8 na. Nagmamadali siyang bumangon dahil kailangan niya makabalik sa La Union ng maaga. Hindi niya kailangang sayangin ang oras ni Leon na dapat ay katulong ng papa niya ngayon sa planta. Nagugutom ka na ba? Sinuyod ni Leon ang kabuuan niya dahil nakabihis na siya pagbaba niya. Chopper pa rin ba ang sasakyan natin pagbalik natin sa La Union? Tanong niya sa halip na sagutin ang tanong nito. Yes, pero mamayang hapon pa tayo uuwi dahil nasa Maynila ngayon ang piloto. Why? Kailangan ka ng papa sa planta, Leon. May iba pang masasakyan pabalik? Hindi ako inuobliga ng papa mo na bumalik ka agad. Ang bili niya. Samahan kita at siguraduhin nag-i-enjoy ka sa 3 araw mong bakasyon. Hindi na kailangan. Kahit hindi ko natapusin ang 3 araw. Humarang si Leon sa harap niya nang magtatangka siyang kumuha ng tubig sa ref. Where's my kiss, my fiancé? Inipon nito ang buhok niya at ibinaksi sa likod. Parang may kuryenteng hatid ang kamay nito sa balat niya. Ang kamay na iyon ang dumama sa dibdib at pakababae niya kagabi. Oh my God. Wala naman nangyari sa atin kaya wala kang dapat na panagutan. Kaswal niyang sagot para itago ang laman ng isip niya. Hinawi niya ang katawan ni Leon sa kabinuksan ang ref. May iba't ibang klase ng fruit juice roon na natakam siyang tikman sa halip na tubig. Hindi mo naman sinabi yon pala ang dahilan mo kapag nagpakasal ka sa akin. Hindi na sana ako nagpigil kagabi. Idinikit nito ang ibabang bahagi ng katawan para maramdaman niya ang pagkalalaki nito. Let me go. Gusto niyang ipakita ang tapang kaya humarap na siyang lalo rito. Ipinatong naman ni Leon ang 2 kamay sa kitchen counter para hindi siya makawala rito. I won't. Pinagtitirpan mo na naman ako, Miss Sullivan. Kagabi lang ay pumayag ka ng pakasalan ako. Lihim lang siyang napangiti rito. Nag-i-enjoy pa siya sa atensyon na ibinibigay ni Leon ngayon. At hindi man niya aminin sa sarili niya. Gusto niyang maramdaman ulit ang ipinalalasap nitong sa kanya kagabi nang hindi niya kailangang sabihin ng lantaran. Nababaliw na ba siya sa mga haplos nito? Pinagnanasaan mo ako? Yun ba ang ibig mong sabihin? Pagnanasa? Walang pinagkaiba sa ibang lalaki na nakilala ko. Dinala niya sa labi ang baso at uminom ng juice. Napatitig naman si Leon sa mga labi niya. I love you. I honestly love you. Umasa ako na babalik ka ring isang araw para mahalin ako ulit. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag dumating ang araw na yon, hindi ka na iiyak, Carla, at hindi ka na masasaktan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang pagsagot ni Leon. Her intention was to flirt. Pero, pinupuno ni Leon na mabulaklak na salita ang dibdib niya. Ni hindi niya alam kung paano sasagutin dahil hanggang ngayon ay ayaw pa rin niyang umamin na mahal pa rin niya ito. Kasama ba yan sa training mo sa papa ko? Huwag ka mag-alala.
Magpapakasal pa rin ako sa'yo. Lahat ng sinabi ko ay totoo, Carla. Itinas nito ang mukha niya saka idinigit ang labi sa pisngi niya. Inuubos mo ang pasensya ko. I'm giving you 2 options now. Kasal muna bago angkinin kita o aangkinin muna kita bago kasal. Neither. Matigas pa rin niyang sagot dito. Isang nakakalokong ngiti naman ang sumilay sa mukha nito. Kung ako ang mamimili ay hindi magugustuhan ng mama't papa mo, sweetheart. You choose. Iwinaksi niya ang kamay nito at pilit na kumawala rito. Saan tayo kakain? Nagugutom na ako, Leon. Kapati namang lumakad si Leon papunta sa living room. Saka kinuha nito ang telepono doon. May tinawagan itong empleyado para maghatid ng pagkain para iset up sa gilid ng swimming pool. Come, let's go outside. Akala ko ba nagpahatid ka ng pagkain dito? Bibili tayo ng swimsuit mo. Gusto mo mag-swimming, hindi ba? Hawak na nito ang kamay niya kaya't hindi na siya nakapalagpa. Excited din naman siyang mag-swimming sa pool pagkatapos kumain mamaya. Nang makapamili ng kailangan ay bumalik na sila kaagad sa penthouse. Nakahanda na ang pagkain sa isang 2-seater table at may pa-wine at flowers pa. Do you like the flowers? Nagsalin ito ng red wine sa kopita bago siya pinaupo nito. Romantiko ka naman pala talaga. Natakam naman siya sa nakahandang pagkain. Kaya't wala siyang pakialam kung malalaki ang subo niya. Wala pa yan sa kalahati ng pagiging romantiko ko, sweetheart. Huwag mong damihan ng kain, baka hindi ka makalangoy ng malalim. Kumindot ito sa kanya na tila may ibig pang sabihin. Ilang feet ba yung pool na yan? 5 to 7 feet? Malalim pala. Nang matapos silang kumain ay bumalik sila sa silid para magbihis. Suot ang bagong swimsuit ay pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Kagabi ay nakita na ni Leon ang kahubadan niya pero hindi pa rin niya maiwasan ang makaramdam ng hiya rito kapag ganito ang suot sa haharap sa binata. Pagbaba niya ay may kausap na naman ito sa telepono. Gusto niyang isipin na tumatawag lang ito sa opisina para kumustahin ang planta. Pero iba ang pakiramdam niya. Lumalayo si Leon kapag hawak nito ang telepono. Hindi niya gustong isipin na may iba pa itong babaeng kausap habang siya ang kasama nito. Sexy. Nakatitig si Leon sa katawan niya. Sino yung kausap mo? Kliyente lang. Kliyente pero hindi ko dapat marinig ang pag-uusap ninyo. Kung may ibang babae ka, hindi mo na dapat itago, Leon. Pwede ka namang umatras sa kasunduan ninyo ni Papa. Babae? Paano ako magkakaroon ng babae? Kung ang papa mo, si Red at ang lolo mo ang lagi kong kasama 24 oras. Hindi siya sumagot sa sinabi nito. Itinuon niya ang atensyon sa malalim na tubig ng pool. Gusto kong kiligin sa pagsiselos mo. Nakangiti nitong wika sa kanya. Hindi ako nagsiselos. Ganun ba kalaki ang galit mo sa akin para hindi mo maamin na mahal mo pa rin ako? Sa gilid ng mga mata niya ay nakita niya ang pagtanggal ni Leon ng t-shirt at short sa suot nito. Bumaba ito sa hagdan at tumigil sa tapat niya. Bakit nakatitig ka lang sa tubig? Lumangoy na tayo. Hinila nito ang dalawang kamay niya at napadaos-dos naman siya sa tubig. Ang lamig. What do you expect? Nasa pagitan tayo ng Baguio at Benguet. But, hayaan mong painitin kita. Ipinaikot naman ni Leon ang dalawang braso sa bewang niya. Lalangoy lang akong mawawala rin ang lamig. Bago siya makawala sa mga bisig ni Leon, ay naangkin na nito ang mga labi niya. Sa una ay masuyo, pero habang tumatagal ay nagiging mapusok ito. Alinman sa dalawa pareho niyang tinugo ng walang alinlangan. Sagutin mo muna ang tanong ko, Miss Sullivan. Aangkinin muna kita bago ang kasal o kasal bago kita angkinin? Bulong nito sa tenga niya na sadyang inilapat ang labi para maghatid ng kiliti sa sistema niya. Depende kung gaano mo kinatatakutan ang magulang ko. Hindi niya po pwedeng aminin na kung hihilingin ni Leon ang una ay hindi siya tatanggi rito. Isang mahinang tawa ang pinakawalan nito. Hindi ko kinatatakutan ang mga magulang mo, Carla.
Respeto ang tawag doon. Bumitiw ito sa kanya at lumangoy papalayo. Nakaramdam naman siya ng pagkadismaya. Nakipagpaligsahan na rin siya sa binata sa paglangoy. Nang mapagod ay nanatili siya sa gilid ng swimming pool para magpahinga. Iginala niya ang mga mata sa magagandang bundok na natatanaw niya sa may hindi kalayuan. Kontento na siya sa ganitong buhay, ang kapiling si Leon araw-araw. Napagod ka ba kaagad? Tanong ni Leon nang puntahan ang kinaroroonan niya. Gusto ko lang pagmasdan ang magandang tanawin. Aaw na rin ako maya-maya. Do you want a pre-taste of my love? Ano? Pinamulhan siya ng mukha nang makitang nakatitig si Leon sa kanya na may pilyong ngiti sa mga labi nito. Para saan? Magpapakasal naman ako sa'yo. I want you to admit you love me too. Gusto kong kapag pinakasalan kita, ay mahal mo na rin ako, Carla. You want confession at the height of the passion? I just want to give it a try. Malungkot magpakasal na ako lang ang nagmamahal, malay mo. Dahil doon mapaamin din kita. Sa kabila ng sinabi ay hindi niya kinakitaan ng lungkot ang mga mata nito. Siguro ay dahil ramdam naman ni Leon na may damdamin pa rin siya para sa binata. Bumaba ang labi nito sa balikat niya at nagtanim ng halik doon. Pagkatapos ay inangkin ang mga labi niya. Umangat ang kamay niya sa dibdib nito at dinadama ang munting balahibo nito sa dibdib. Akala ko ba confession of feelings to? Bakit ka nagmumura? Isang malutong na halakhak naman ang pinakawalan ni Leon na inalis ang kamay niya sa dibdib nito. I will kiss you. I will touch you. But don't touch me, sweetheart. Mawawala ang pagtitimpi ko. Baka hindi lang pre-taste ang maibigay ko sa'yo. Stop it, Leon. Iwinagsi niya ang kamay nito na naglakbay patungo sa dibdib niya. Hindi niya gustong siya lang din naman ang masiyahan. You want to know the truth? Fine. I love you. I still love you after all these years. Nakatitig naman si Leon matapos ang pagtatapat niya rito. How can I get so lucky? Mahina nitong wika sa kanya. Hindi na sayang ang paghihintay ko ng matagal, sweetheart. Iniwas nito ang tingin sa ilang sandali. Sa kabila niyon ay nakita niya ang emosyonal niyong mga mata. Maswerte ka talaga. Sa dinami-dami ng gwapong lalaki sa Paris, akalain mong babalik pa rin ako sa'yo. Idinaan niya sa biro ang sinabi niya kay Leon. Isang mahinang tawa naman ang pinakawalan nito. You are destined to be my wife. We belong to each other. Idinikit nito ang mukha sa kanya sa kainangkin muli ang mga labi niya. Bakit hindi natin subukan na tikman ang init ng pagmamahal natin? Tudyo niya na para alamin kung hanggang saan ang katatagan nito. Huwag mo akong akitin ng ganyan, Carla. Sinisikap kong pahabain pa ang pagtitimpi ko. Dahil ikakasal naman tayo mamaya. Kaunting oras na lang at maaangkin na rin kita. Mamaya? Nagsalubong naman ang mga kilay niya. Bagamat pumupuno sa dibdib niya ang labis na saya. Abala na ang lahat sa pag-aayos ng hardin sa inyo at ang pagkatay ng mga tauhan sa ilang tupa at baka na ihahanda para sa mga bisita. At kaya wala pa ang chopper ay dahil siya ang naghahatid sa mga kailangan ng mama mo sa Maynila. Bakit hindi ko alam? Sino ang nagdesisyon na mamaya tayo ikakasal? Lahat sila, sweetheart. Nadaan ko naman sa santong dasalan. Paano kung hindi ako pumayag? Ididoon tayo sa santong paspasan. Kumindat ito sa kanya habang siya naman ay nakatulala pa rin dahil sa pagkabigla sa mga sinabi nito. Hindi rin makapaniwala si Carla na totoo ngang ikakasal na sila ni Leon. Nagiya siyang umuwi na sila ng 2:00 ng hapon. Kaya sinundo sila ng chopper para dalhin sa La Union. Pagbalik nila sa Hacienda Sullivan, ay halos kalahati na nang natapos ang pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin at 4 na mahahabang mesa para sa mga bisita at mga tauhan sa hacienda na lahat ay imbitado. How about my wedding dress?
Tanong niya kay Leon habang naglalakad sila sa patio. Lahat ng tauhan na madaraanan nila ay bumabati sa kanila ni Leon. Magkasukat naman kayo ng pinsan ko kaya siya na ang pumili ng babagay sa'yo. Parating na sila. Sila? Marami kang kamag-anak na pupunta? Besides my family, yes, my cousins will be here. Ako lang talaga pala ang hindi handa sa kasal ko. Umirap siya at huminto bago pumasok sa pintuan ng papasok sa bahay. Paano mong napapayag ang buong angkan ko na ikakasal tayo ngayon? Pumasok ka na sa loob. Hinihintay ka na ni Lolo Carlos. Wika nito na imbes na sumagot sa tanong niya. Napilitan siyang pumasok kahit marami pa siyang tanong. Sa halip na ang lolo niya ang unang pinuntahan ay ang mama niya. Ito ang unang tutol noon sa pag-ibig niya kay Leon. Ma? Hi anak. Yumakap naman ang ina sa kanya at humalik. Tutubang ako ang ikakasal, ma? Bumitiw naman ang mama niya at tinungumuli ang mga damit na inihahanda kaninang pumasok siya sa silid. Nabigla rin ako, pero pagkatapos ng lumabas sa artikulo sa iyo na nakikipagsayaw ka kay Aki, doon sa Baguio, desidido ang papa at lolo mo na ipagkasundo ka na lang kay Leon. Wala ako nagawa anak, pero kung gusto mong umatras, ma-relax. Ikinawit niya ang braso sa ina at ngumiti. Tinanong ko lang naman kung totoo ba ang lahat ng ito. Pumayag na naman ako magpakasal sa kanya. I want the best for you, Carla. Nakiusap ako sa papa mo kung pwedeng hayaan kang makahanap ng matinong lalaki. Pero wala eh. Lahat ng lumalapit sa iyo ikinapapahamak mo lang. I just hope that Leon can take care of you and love you and protect you. He does, ma, and I love him. You know that, right? Kung gayon, hindi silabag sa kalooban mo ang lahat ng ito anak. Hanggang ngayon ay nakikipagtalo pa rin ako sa papa mo. Pero ang sabi niya ay nagkaayos na kayo ni Leon at nagkapatawaran. Yes, ma. He confessed that he loves me. Had loved me even before. Yumakap sa kanya ang mama niya ng ilang sandali. Hindi ako makapaniwala na may anak na akong ikakasal. Ang bilis talaga ng panahon. Hindi na kayo tutol kay Leon? Nakangiti niyang wika na napangiti na rin naman si Cassandra. Ipinaliwanag ng papa mo na kaya pala siya dito tumira ay para ipakita na malinis ang intensyon niya sa'yo, na naghihintay siya ng pagbabalik mo. How romantic he can get. Sana lang talaga nagbago na siya at totoong ikaw ang mahal niya. Hindi rin biro ang sakit na pinagdaraanan mo sa kanya noon anak. Pahirapan ko pa kaya ma? Masyadong maiksi ang isang buwan para tanggapin ko siya ulit. What do you think ma? Biro naman niya kay Cassandra. Bagamat sigurado siya na gusto niya na ring pakasalan si Leon. She can't wait to have a taste of his love. Abay hindi naman ganyan ang pag-ibig anak. Hindi yan pataasan ng pride ha. Hindi yan bilangin kung sino ang maraming mali o maraming pagkukulang. Kapag ikinasal na kayo, dapat maging sandalan ninyo ang isa't isa. Kung isa man ay may pagkakamali, ang isa ay iintindi. Kung ang isa ay may pagkukulang, ang isa ang magpupuno. Yan ang kailangan para maging matagumpay ang marriage ninyo. Matamis siyang ngumiti sa pangaral ng ina. Hinahangaan niya ang pagsasama ng mga magulang dahil nakita niya kung paano mag-asikaso ang mama niya sa pamilya nila. Habang tinitiyak naman ng papa niya na laging nakasuporta ang mama niya. Ibigay ang pangangailangan nito at sisiguraduhin na napapahalagahan niya ito. Thank you so much ma. Pupuntahan ko na lang ho si Lolo. O sige, puntahan mo na ang pasimuno ng lahat ng ito. Napailing naman ang mama niya. Mula nang maipagkasundo kaming dalawa ng papa mo, nawili ng pumili ng mga mapapakasawa ninyo. Ngayon si Red naman ang target. Sinasabi ko ng bata pa ang kapatid mo. Si Red? Matanda na yun ma. Ako nga ikakasal na oh. Babae ka Carla. Pero pagdating sa lalaki, napaka-immature pa nila sa ganyang edad. Halos ganyang edad din naman ako ikinasal sa papa mo noon. Rafael was 30 at the time. Hayaan na lang muna natin si Red na makapagtapos ng abogasya.
Naku, ihanap nyo na mapapangasawa yun, ma. Wala pa ako nababalita ang girlfriend. Baka mamaya iba na pala ang hanap. Huwag mo nga bibiruin ang kapatid mo ng ganyan. Baka mapikon yun kapag sa maraming tao mo binubus ka. Natatawang wika naman ang mama niya sa kanya. Pagkalabas niya sa silid ng ina ay tinungo niya ang silid ni lolo niya. Yumakap siya na mahigpit dito. Lo, bakit niyo naman ako ipapakasal? Lumabis siyang parang bata para maglambing dito. Isang mahinang tawa naman ang pinakawala ni Carlos. Mukha namang hindi ka napipilitan, iha. Look at your face. You look so happy. Ayaw niyo yata sa akin kaya ipinamimigay niyo na ako. Ayaw kung kaninong lalaki ka lang mapunta at sasaktan ka lang. Leon promised to be the best husband he can be. At naniwala naman kayo, Lo? Nakayakap pa rin siya sa baywang ng lolo niya. Of course. Pinatunayan na niya eh. Naalala mo ba yung unang ibinalita na nakipaghiwalay ka sa boyfriend mo pagkatapos ay binansagan kang playgirl sa isang magazine? Leon came to your papa and I asked for your hand. 2 years ago? Yes. We wanted you to go home but you were just started your contract. Sinabi ni Leon na hayaan ka na munang maabot mo ang pangarap mo. Kaya nga kami madalas pumunta sa iyo para dalawin ka. Dahil gustong masiguro ng papa mo na masaya ka nga doon. And yes, nakikita naman namin masaya ka. Kaya hindi ka na namin pinilit na umuwi rito. Pero alam niyo ba, Lo, hindi naman pala yun ang kasiyahan na hinahanap ko. Mahinang sabi naman niya rito. Nakikita ko, Apo. Yes, Lo. Dito ako masaya. Sa piling ninyong lahat. Sa piling ni Leon, ibig mong sabihin? Pagtatama naman ng lolo niya na nakangiti ang mga mata. Isang marahang tango naman ang isinagot ni Carla. I have a question, Toad. Paano kung hindi ako pumayag na magpakasal kay Leon? Hindi nga ba? Lalong lumakas naman ang tawa nito. Lo naman, tila naiinis naman niyang sabi rito. Nakikita ko sa mga mata mo ang lahat ng kasiyahan. At kahit nakikita ko parang aso't pusa kayo, halata pa rin naman ang damdamin mo kay Leon. Sabi niya, hinalikan ka niya at gumanti ka naman sa halik niya. And you said yes. Sinabi niya yun, Lo? Paano kung nagsinungaling siya? Leon had been honest from the start. And Alonte men are good people with dignity and integrity. Kaibigan ko sila. Hindi siya sumagot sa sinabi nito. Hindi pa rin mawala sa isip niya na 2 taon na pala ang nakaraan nang hingiin ni Leon ang kamay niya. Ni hindi sila magkaibigan o nag-usapan lang o naging magkasintahan noon. Hindi nga ba? Tanong naman ni Carlos na pumutol sa pag-iisip niya. Ano po, Lo? Hindi ka nga ba gumanti ng halikan kaniya? Isang pilyang ngiti naman ang isinagot niya. Sabay pa silang nagtawanan ng maglolo. Yumakap siya at nagpasalamat bago lumabas sa silid nito. Kumatok siya sa silid ni Leon na katatapos lang maligo. Tuloy-tuloy siya sa loob at hanggang balkonahe. Tinanaw niya sa ibaba ang mga abalang tauhan na matatapos na sa ginagawang dekorasyon sa hardin. Hindi naman sumunod si Leon dahil nagsusuot ito ng shorts. May problema ba? Pumasok siya ulit sa silid at isinara ang sliding door. Bakit ka nakipagkasundo noon kina papa at lolo na ikasal tayo? That was 2 years ago, right? Para saan naman ang tanong na yan? Nabanggit lang ni lolo. I was curious. Ni hindi naging tayo. Ni hindi na nga tayo nakakapag-usap. Saan mo nakuha ang idea na magpapakasal ako sa'yo? Wala. Kumapit lang ako sa pag-asa na mahal mo pa rin ako. Na hindi nawawala ang damdaming iyon kahit pa lumipas ang panahon at mapuntahan mo kahit ang pinakamalayong kaya mong marating. Parang binuhusan ng kuryente ang buong katawan niya sa kaisipang ganoon siya katagal hinintay ni Leon. Hinayaan mo lang akong magpapalit-palit ng boyfriend na hanapin ang pagmamahal sa ibang lalaki dahil ipinagkait mo sa akin noon. Hindi niya napigilan ang umiyak. Agad namang lumapit si Leon sa kanya at pinahid ang luha niya sa pisngi. I'm sorry, sweetheart. Ang gusto ko noon ay maabot mo ang pangarap mo.
Hindi ko gustong dumating ang araw na kapag ipinilit kong umuwi ka dahil handa na akong panindigan ang pagmamahal ko sa'yo. May mga pangarap ka pala sa sarili mo na gusto mong maabot. You're still young, Carla. 2 years ago, you were even younger. Ang pangarap ko lang naman ang mahalin mo ako. Pinahid niya ang luha sa mga mata dahil niyakap na siya ni Leon. Sweetheart, stop crying please. Baka sabihin ng mama mo na hindi naman ako karapat-dapat sa'yo. Nakakainis ka kasi. At bakit mo sinabi kay Lolo na tumugod ako sa halik mo? Isang tawa naman ang pinakawalan nito habang yakap pa rin siya. Para ipakasal na tayo. Kapag sinabi kong nasampal mo ako, idi itinaboy na ako ng lolo mo dito sa mansyon. Sinuntok niya ang dibdib nito pero itinawa lang ni Leon. Pasalamat ka't malakas ka kay lolo. Kung kay mama yan, nung kang papapasukin ka dito sa mansyon. Kung ano-ano kasing paninira ang ginagawa mo sa akin sa mama mo, sweetheart. Kaya punasan mo na yung luha mo. Baka siya pa ang tumutol mamaya sa kasal natin. Tinulungan siya ni Leon na alisin ang luha niya sa mga mata. 4:00 ng hapon ng 2 chopper ang dumating. Mga pinsan ni Leon na ang iba ay ngayon lang niya nakilala. 5:00 ng hapon, nakatakda na ang kanilang kasal.